Pagsasaayos ng linya at serbisyo ng komunikasyon sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Christine ang balitang pambansa ni Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas. Pinamamadali na ng National Telecommunications Commission o NTC sa lahat ng public telecommunication entities ang restoration efforts sa mga lugar na nagkaaberya ang komunikasyon dahil sa Bagyong Christine. Kasama ito sa direktiba ng NTC sa mga telco firm upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo lalo sa mga residenteng naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbaha. Sa inilabas na memo ng ahensya, pinatitiyak nitong may sapat na tauhan ng bawat telcos, may standby generators at may reserba sa mga lalawigang hinagupit ng kalamidad. Sa monitoring naman ng NTC, ilang telcos na ang nawalan ng koneksyon sa ilang lalawigan sa Bicol Region, Eastern Visayas at may nai-report ding minor outages sa Calabarzon at Northern Luzon. Sa ulat nga ng Globe Telecom, 75% to 92% ang nawalang serbisyo nito sa malaking bahagi ng Bicol, bagamat naibalik naman na ang call, text at data services sa Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte. Nakaranas din ng aberya ang PLDT Smart Communications dulot ng matinding pagbaha at kawalan ng kuryente sa Bicol Region. Sa kabila nito may preposition response teams na anya sila na handang i-deploy kapag pinayagan na ng LGU at magpapadala na rin ng relief goods sa mga apektado. Maging ang Dito Telecommunity, nagkaroon din ng outage sa Northern Luzon, Southern Luzon, bahagi ng Visayas at Mindanao. Habang ang Converge ay patuloy ring inaayos ang service disruption sa Bicol Region, Cagayan, Calabarzon, Central Luzon, Cordillera, Eastern Visayas at Ilocos habang nag-aalok na ng free Wi-Fi at charging stations sa mga business centers sa Bicol. Kaugnay nito, bilang tulong naman sa mga apektadong residente, nag-set up na ang NTC Region 5 ng libreng Wi-Fi at charging stations sa tanggapan nito sa Rawis, Legazpi City. Bukas rin maging ang tanggapan ng DICT Catanduanes Provincial Office para mag-alok naman ng libreng Wi-Fi access at charging station sa mga apektadong residente sa lalawigan. Mula sa Radyo Pilipinas, ito si Mary Ann Bastasa para sa Balitang Pambansa.